Ano kayang kinaibahan ng murang karinderya, pre, sa pinakamahal? Oh, Bakit? ano nangyari? 2 buwan na! Guys, ilan tayo? 4. Hindi, 5. May guest tayo. Si Catherine. Oy, buti pa si Catherine nakapunta dito. Masasabi ko lang, huwag nyo na pong hanapin yung wala. Kung sino po yung nakikita nyo ngayon dito, kami lang talaga yun. Alam nyo ba kung bakit karinderya? Kinuha yung curry sa curry. Wow, goods yan, boy, ah. At yung dirya, ang ibig sabihin ng dirya, place. So, curry, place, parang ganun siya. Alam mo kung saan nagsimula yan? Nagsimula yan sa Rizal. Tay-tay. So, yung mga Indian soldier, dahil Indian sila, nagluluto sila. Yeah. Tapos binenta nila sa mga traveler. Di ba? May mga nagta-travel na. May mga Chinese naman doon. So wala tayong original na pagkain halos, ah. Alam mo ang original sa atin? Libreng sabaw. Explain natin mamaya yan. Pasok muna tayo. So, parang nag-umpisa kasi sa karinderya yung turo. Parang, ate, ito nga, tsaka mura lang yung mga meal nila. Pakita mo na natin yung mga lineup. Adobong manok, ginataang manok, tahong, kilawin, tilapia, tortang talong, atay, fried chicken, Bicol Express, pinakbet, minudo. Saan di talaga na wala yung mga magagandang Pilipina na nagbebenta. Siyempre, sa likod niya, may mga pogi rin na makakot natin. Ayan. P, ikaw na umorder, P. Bahala ka na. Oo, ingat, ingat. Baka mag-align. Ano pa in order mo? Pinakbet yung gulay, isang adobo. Ayan, nakikita niyo yung proseso ganito. Ate, may libreng sabaw kayo? Anli yan, Anli. Thank you po, ate. Ano pong names nyo? Melody, Grace, Ayan, hanapin nyo sa likod ng SM North. Nung nakaraan, 2 AM tayo nagkarinderya eh. Puyat ka nun, no? Hindi ako sanay kasi ng puyatan. Sasabihin ko na sa inyo kung bakit ba may sabaw. Kasi pare, ang sabaw, nag-a-add ng value sa karinderya. Kasi usually daw pag karinderya, lahat yung sinufood dito is dry food. So kailangan mo ng sabaw. Tapos, once na ang karinderya ay mas masarap ang sabaw, mas babalikan. Kasi nasa isip ng tao ay masarap na libre. Alam nyo ba kung paano nagsimula ang pagluluto? Malayo na yan, ah. Alam mo yung wala dito, siya yung nag-start niyan. 300 to 400,000 years ago. So mga dinosaur yung nagluluto? Hindi, yung kasama nga natin, Homo erectus. Ako pare, ang alam kong kwento ng pinakaunang karinderya. Parang Pompey era pa. Ang bahay pala daw dati, bawal lutuan. Kasi nga, madaling masunog. Ang ginagawa nila, nagluluto daw sila sa labas. Tikman na natin. Guys, idagdag ko lang. Ang SM North pala, nabuo November 8, 1985, ka-birthday ko. 1985 ka? November 8. Okay. Ayan, no? Sarap. Rap, para sa presyong 25 pesos, tsaka 55 pesos, sulit to. Mura to. Gusto niyo mas mura? Oh, wag. Tsaka pre, 60 pesos, tatlo yung karne ng manok. Ay, Kanina. eto pa. Pag nagkakarinderya ako nun, unti ng ulam, pre. Pero kahit pa paano sila, galante sila sa ulam. Ano ang pinakamurang ulam na naabutan mo? Si ano, pre, may 10 gulay. Ang fishball ba? Counted siya? Kasi yun dati, bumibili ako ng fishball tsaka kanin. Depende sa trip yun. Eh, yung guest natin, gala ng gala. No, kaya wala. Hindi, ganun talaga pag Homo erectus eh. Ano ba yung evolution? Ayan, ayan. Uy, kit kumakabig ka. Ngayon, nagturo-turo tayo sa karinderya. Ito, pre, literal na turo ang pangalan. Okay, andito naman tayo sa Turo Filipino Kitchen sa Uptown, Katipunan. Ikaw! So, 2 weeks old pa lang to, pare. 2 weeks old pa lang to? Oo, bago pa Ang laki lang. niya na. Tingnan natin yung loob, pare. So yung ano nila, interior nila, more on Filipino talaga. Pilipino ba? Nakita mo naman yung chandelier. Ito yung turo-turo. Tingnan natin yung Yes. turo-turo. Kung tawagan is turo bowls. Ayan, kasi may mga bowls sila, may mga side, may mga ulam, and may rice. Step 1, choose your bowl. Step 2, choose your base. And then ulam, tapos yung sides, andyan yung sides, napakarami. At may Sarap. toppings pa. Yes. Siyempre, lagyan mo ng M&M's yung sayo. Yan. Tumalon tayo from 60 pesos. To 289. Hindi naman, nag-ano tayo sa sakyan. Ayan, Tumalang sige, eh. sige, P. Net, an order muna tayo. What bowl are you having? I'll go for sakto. How about you guys? Sakto lang din. Plain rice, java rice, or garlic rice? Wala bang surprise? Joker! Sige, dun po ako sa garlic rice. I'll go for pork plates. Hindi second place, hindi third place, pork plate. For my side, beside her po. Oh. Isa pong tortang talong, tsaka po yung danggit, atsara, tsaka yung kamatis na lang po. Ayun. Ano
Ano bang in-order mo, pare? Ako pare, Okay, ang main ko, sisig, Ang- side dish ko, tokwa, At saka? at longganisa. Kaya ang ano mo, ang Tapos ang toppings. toppings ko, pickled onions pala, baliktad. Tsaka atsara ba? Akin, tocino, garlic blister, cabbage, egg, topping yan, spring onion. Ako, sisig din ang main na ulam. Longganisa, fried egg, tapos Onion. spring onion, tsaka cucumber. Unique experience siya kasi. Minoderness eh. Alam niyo ba, ang pinaka-expensive na spoon ay worth $1.5 million. Ginawa siya para sa 70th birthday ni John Lennon. Pero ang galing kasi para siya talaga sa mga malapit sa school dito. Para sa akin, ang best way to explain, the usual. Kung ano yung nakikita nyo na tinuro namin, yun yung usual din na expect yung lasa. Mas ano lang siya, mas enough lang. Sarap ng garlic nila. Hindi ko alam bakit blistered ang tinawag. Ba't ba blistered, chef? Hindi ko alam baka yung chef nila, gumagamit ng kapangalaw. From 60 peso to 289, nag-elevate ba yung experience sa karinderya? Oo. Una, aircon. Pangalawa, walang sabaw. Ate, may sabaw kayo? Well, pero magkakaroon. No possible. Kasi iba ang karinderya pag walang sabaw, pare. Overall, okay naman. Talagang nag-elevate talaga yung ano natin. Okay, so kasama natin si Sir Gabi. and Nat. So, kayo ba sir ang owners ng Turo Bowl? I'm one of the owners, owner partners. Tapos si Chef Nat is yung head chef na. Bakit Turo Bowl? By the name pa lang, reminiscent kami of yung original Turo Turo. But then after seeing yung concepts of build your own bowl, Stuff, Chipotle, Chipotle. stuff, na-inspired kami. Bakit wala pang Filipino concept na ganito? So we thought a bit elevated, pero we're not naman Sobra. Kailan last yung kain sa karinderya? not long ago kasi, well, based ako sa Makati, pero yung mga Jolly Jeep sa Makati, well, UP grads din kami. Anong course ang tinig niyo, sir? Mechanical engineering. Archaeology. Archaeologist! Oh, May pag-asa ka pa! may pagkasa yung isa. Bakit napunta tayo sa business, pagbe-business ng restaurant? Well, I don't know, nagustuhan ko lang yung F&B industry. Tapos may nakita namin yung opportunity dito. And then I think mas masaya kasi, sinaserve namin yung mga tao. Tapos we get to provide good food. Archaeology? Undergrad ko actually history. Nakikita ko naman yung intersection ng history, archaeology sa food. Galing no, sir. So thank you for promoting our own food. Yung essence nga nung culture nasa loob din. So more power sa business nyo. And thank you for allowing us to film as well. Di ba may request ka? Bakit walang sabaw? Ina-R&D namin. Ina-R&D pa. Yun nga yung sabi, parang kulang kapag walang libre yung sabaw. Magwawala si Baron, guys. Pre, hindi ko alam na aabot sa ganito. Kasi kung una, apat tayo. Lagi na lang mag-shoot tayo ng kalahati, nababawasan. Ako, nagtataka na ako kung ano nangyayari sa kanila. Ngayon, may lumapit sa akin. May ebidensya siya, pre. Pakita ko muna sa kanila, guys, ha? Nakulong kasi. Kaya pala parang JJK. Kakatago nila, yan, di na sila nakalabas. Ganun na po talaga siguro ngayon, hindi na sila makakabalik. Huwag naman, grabe ka naman. So, okay na, masaya na tayo. Masaya kami dahil ito na yung pinakamahal na karinderya sa Pilipinas. Pinakamahal, pero affordable naman. So ngayon, itong Vinta kasi, partly owner din siya ata ng Tablo. Ata. Guys, okay na kayo dyan, guys? Ang sumagot! Pasok tayo, pasok. So pagpasok mo, may makikita ka marketplace. Merong postcard, liquid soap. Tingnan nyo, guys, oh. Ay, pwede. Pwede, boy. May mga souvenir. Tapos ito, may mga honey din sila. Galing pang Benguet, 270. Uy, hindi naman masama yung mga ano nila. Pre, vegan, chicharon, pang mga vegetarian. Green peas, potatoes, cassava, and coconut oil. Ito, partner niyan, pare, Encanto. Filipino-made na draft beer. Guys, pinopromote nila yung pagka-Pilipino natin. Ano ba masasabi niyo so far? Oo nga, tama. Dessert muna. May mga kalamansi tart, bibingka, cheesecake, chocolate cake. Dito guys, may grilled tanigi skewers, may sambal grilled pusit. May tortang talong sila, Vinta. So kanila yan. Pwede na tayong pumili dito. Yung mga nilagay nila nga, medyo common din sa karinderya. Oo, pero meron twist nila. Kaya anong gusto nyo? Ano? Hindi pwede. Ito naman, hindi pwede. Ikaw na umorder. Teko lang, ang pogi naman na mag-ano sa akin. Ang pogi nyo naman, sir. Ano pangalan mo? Art. Pwede baby na lang. Ay, order na po kami. Kare-kare, isang nagmamantikang Bicol Express, dinugaan with puto, ginataang sitaw at kalabasa. Bali ilan yun, sir? Pito? Yung torta ba yun na yun? Pag sinerve, gano'n nakalaki. Isa nun. May frame sabaw ba kayo? Yes sir, may complimentary broth tayo which is beef nilaga. Thank you sir, thank you.
O, tara, tikman natin. Ano daw sabaw to? Beef nilaga, pare. Sarap. Ang sarap, pare. Oo, Uy, kapaso pa. Para kang may ano dyan, ha? Tamagotchi. Ayan, kasi maraming nagsasabi na bisita na lang daw sila. Kami na nag-adjust. O, anyways, masarap naman. Tingnan natin ang pagkain ngayon. At nandito na yung mga pagkain. Napakainit. Okay pa sila dyan? Okay pa kayo dyan? Okay pa lang? O, sige, sige. Grabe naman yung pagkain. Ang hirap umabsent pag ganito yung pagkain eh. Anyways, yung mga in-order namin, ito yung mga typical na sinaserve sa karinderya. Total, guess ka namin ngayon. Anong una nating titikman? Pag ganyan, pare, syempre, ano muna yan? Gising-gising. Oh, sige, sige. Morning, morning. Cheers, cheers. Cheers. Gising, gising. Manam ang ano ko ah. Morning ka, Ah, mas masarap sa manam. Pero masarap din to. Iba yung timpla niya. Parang may dagdag siya. Tsaka pansin ko yung sa manam kasi maraming meat. Saka mas lasa mo yung gising-gising. Next, Bicol Express. Cheers. Malinamnam yung baboy, tapos malambot. Alam nyo ba, boys, itong dinuguan, ang tawag dyan is zero waste cooking. Kasi dati pala, wala siyang, sabi ng mga food historian, wala siyang parang proper history kung paano nagawa. Pero kasi yung pre-colonial natin, parang pag nagkakatay daw sila, nag-slaughter sila ng baboy, kailangan zero waste. So yan, mga ano daw yan, manloob, oo, tirang taga. Tapos yung dugo, para saan mo ba gagawin yun, di ba? Usually, waste lang yun eh. Sila, ginawa nila ng dinuguan. Tikman natin. Tingnan natin. Up. Ang napansin ko sa mga food nila so far, yung cut, malalaki. Generous. Kasi may price din eh. Nasa 300 to 600 per ganito eh. Yung Vinta, nag-originate siya sa ano, yung mga bangka natin sa mga taga Mindanao, mga colorful na bangka. So yung mga bangka na yun, ginagamit siya ng mga, madalas mga badyaw, mangya. Ang ano pala nito, basa ko sa mga article, parang ang gustong iparanas nitong Vinta is parang a drive back home. Kaya rin yung entrance, puro souvenirs, tsaka colorful, ganun. Ay naku, dahil nanonood na OFW sa atin. Kunyari, uuwi kayo or yung kamag-anak na nanonood, may OFW yung uuwi, dito nyo Pwede, no? Diretso mo dito. Ano ba to? Ginataang kalabasa. O, tikman ko na yan. Kamusta? Yung gulay masarap. Masarap siya. Yung gata ng Bicol Express, hindi ba similar dito? Pwede. Yung part na ba yan, pwede ko nang husgahan yan. Pwede na, pare. So, tignan natin. Wala na to, ano na to, pang restaurant na to. Ramdam mong mahal talaga. Ito is kare-kare. Ito talaga, no? Save the last for best. Sarap nung kare-kare. So far, nafe-feel nyo bang kumakain kayo sa karinderya pa rin? Hindi na. Ngayon, ito yung experience ng pinakamahal na ano. Isa sa pinakamahal na karinderya sa Pilipinas. Saan ka, Mags? Kung ikaw pipili, dun sa tatlong pinuntahan, doon ka nakakain araw-araw. O dito, kung may usapang budget, doon ako sa pangalawa. Sayang, wala sila. Kamusta kayo dyan? Kawawa naman. Sumundot na rin tayo ng dessert. Murder tayo halo-halo. 190. Gee. Hindi ganun kadami yung ano niya, yung mga sahog. Mangingibabaw tuloy yung ube. Nasaan lasa yung ubig nata? Pwede pa nila i-improve yung halo-halo nila. Palitan yung yellow. No? Ano ba palit mo sa yellow, pre? Green. So, ito yung pinakamurang mga karinderya hanggang sa pinakamahal. And guys, karinderya, di ba? Sino mag-iisip na magkakaroon ng ganitong uri ng karinderya? Pinoy, pre. Pinoy pa, di ba? So, subukan yung pumunta dito for foreigners or non-foreigners, OFW. Experience nyo yung Filipino culture in an elevated way. Pero suggestion din namin, itry nyo rin yung ibang pinuntahan namin. Comment nyo rin ha kung kailan sila babalik. Ingat!